So mga sangkay, binabantayan po natin ngayon ang paglawak ng mga digmaan ngayon sa ating mundo dahil nga po dumarami at kanina nga lang mga sangkay may nabasa po ako na tila baga ang China ay mayroong isinagawang pag-atake. So ito po ay question pa rin natin ngayon kung gaano totoo. Pero ngayon ay nag-deploy po ang Amerika mga sangkay ng pambihirang lakas ng kanilang military at maging po yung buong puwersa po nila, lalong-lalo na po yung kagamitan nilang pandigma. Doon po sa Middle East, dyan po sa karagatan ng Red Sea. At ngayon, mga sangkay, lalo po itong magpapalala ng tensyon. So, eto na nga po, mga sangkay, no? Umpisan po natin itong balitaan. Pero bago ang lahat, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga nanonood dito sa YouTube, may makikita po kayong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Okay, guys. Eto, pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay. Kasi nga po, ngayon na pag-uusapan na po talaga itong malaking digmaang pandaigdigan. At ang tanong dito, saan nga ba yung magiging pinaka-war zone? At itong digmaan na ito mga sangkay, involve ang Pilipinas kung sakaling puputok at kung hindi mag-iingat ang ating pamahalaan. Ngayon, mga sangkay, ito po ay katuparan talaga sa mga propesiya sa Biblia na in the last days, magkakaroon ng mga ganitong klaseng event like wars or rumors of wars. And it's still happening at nafulfill lalo ang kung anuman ang sinasabi sa mga prophetic event na nakasulat sa Bible. Way back in World War I, World War II, ano pa ba, Korean War, Cold War, Vietnam War, at marami pa pong iba, mga sangkay, and until now, nagaganap. Ibig sabihin, itong sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng mga digmaan, ito po ay fulfillment ng kung anong prophetic event na nakasulat sa Bible. And right now, guys, lalo pong lumalala ang tensyon, and I'm hoping na hindi po sa henerasyon natin ngayon ito mangyari, itong mas katakot-takot na digmaan. 2 USS Ronald Reagan arrives in the Red Sea and deploys hundreds an F-18 at night. So ito po yung mga pandigma nila, mga sangkay, hundreds di umano. Ito po ay mga warship na dumating po doon sa Red Sea at ito po yung ating titingnan ngayon. So ang ating pong nasasaksihan ngayon, mga sangkay, ay ito po yung mga matitinding pandigma ng Amerika. Grabe ito po yung critical na panahon para po sa ating mundo actually. Mga sangkay, kasi nakikita po natin yung mga ganitong klaseng event. At huli po itong naganap noong World War II. No? Nag-umpisa po sa dahan-dahang mga escalation, tension, until mga sangkay na itong sila Hitler, ang Nazis, ay inumpisahan po ang pagsakop po sa mga karatig mga bansa dyan sa Europe. So yan po, ito po atang tinutukoy mga sangkay na dalawang mga warship ng Amerika. At hindi po yan basta-basta mga sangkay, kasi ang pangalan po niyan ay Ronald Reagan. Ibig sabihin, ito po yung isa sa mga malalakas po nilang warship. So tila baga ang nangyayari mga sangkay, minamind condition po tayo. Ngayon, napaparating na talaga itong mga malalaking digmaan. So yan po, pinapakita po mga sangkay yung mga pambihirang mga pandigma. Ito daw po ang
daan-daang idineploy na F-18. Mga ano to, mga jet fighter po ng Amerika. So gabi po sila binaba, mga sangkay. Yan po yung moment, mga sangkay, na i-deploy na nga po itong mga daang-daang mga jet fighter ng Amerika. Ang kalaban po ngayon ng Amerika ay wala pong iba kundi yung Houthi. Mga sangkay, at possible talaga lalo pang lalala ang tension na ito dyan sa Middle East. Ang tanong dito, saan nga ba talaga ang pinakamagiging war zone na naman ng digmaan kung sakali talagang hindi na po ito maaawat? Kasi ang totoo, mga sangkay, meron na po talaga digmaan kasi nagaganap na po yung ngayon ang digmaan. Way back, tagal na po, nag-umpisa, di ba? Yung Ukraine against Russia. At sumunod ang Israel. At ngayon, mga sangkay, itong Houthi, kalaban po ay ang Amerika at United Kingdom. So, sabay-sabay po talaga. At ang tanong dito, sino ang susunod na haharap sa digmaan? Pilipinas ba? North Korea? South Korea? Japan? Ito po kasi yung mga nasa ngayon, stage na may tensyon. Taiwan? At maging ang Sweden, mga sangkay, nagre-ready na rin po sa digmaan. So, ibig sabihin, may alam po sila na posible po talagang puputok ang digmaang pandaigdigan at any moment. At ito po yung pinagdarasal natin. Subalit, mga sangkay, wala naman din po tayong magagawa niyan kung sakaling, halimbawa, puputok po ang digmaan na ito at hindi po talaga maawat, wala po talaga tayong magagawa dyan. Kasi, hindi naman po natin mapipigil itong mga leader ng mga bansa na awatin sila. So, at any moment, pwede po talaga maganap itong digmaan. But, tayong mga Kristiyano, wala po tayong ibang gagawin kundi manalangin po talaga. Pagdasal po natin ang ating mundo. Pagdasal po natin kung ano man itong nagaganap ng mga problema sa ating mundo, and let His will be done. Let Thy will be done. Kasi kung kalooban ito ng Panginoon, at ito nga ba talaga kung ito ang magtutupad sa propesiya sa Biblia, ay hindi po talaga natin maaawat yan kahit anong gawin natin. Okay? So anong inyong komento, mga sangkay, na ngayon itong Amerika ay nag-deploy ng napakarami or daang-daang mga pandigma dyan sa Red Sea? Ito na ba ang hudyat ng mas malaki pang digmaan na paparating? Dahil tila baga naghahanda na po ngayon ang maraming mga bansa sa ganitong klaseng event, no? At ako ay ang iniisip ko dito na sana kung magkakaroon man ng digmaan, sana sa time na ng Armageddon, no? Yung sinasabi sa Bible na war or Battle of Armageddon. Subalit, mga sangkay, kung mauuna po itong Third World War bago ang Armageddon, wala po tayong magagawa dyan. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Tumitindi po itong mga nagaganap ngayon sa ating mundo. Share nyo po ito. At ngayon, mga sangkay, I invite you, lalo na po yung mga born-again Christians dyan, to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nako, marami po tayong mga nagiging topic dito patungkol po sa end time na nakasulat po sa Bible. That's why I encourage every one of you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ito po ay separate kong YouTube channel for mga Bible prophecy. Okay? Subscribe, click the bell, and click all. Ganun lamang po kasimple kapag nakita nyo na. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Danjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.